Spirit na ikaw yung air sa aming lungs. Lord, we can breathe, Lord, because you put breath in our lives, Lord. God, we honor you today. We worship you, Lord. Wala po kami ibang pinapupurihan, kundi kayo lamang. Lahat ng narinig mo para sa iisang Diyos lamang. At sa pangalan ni Jesus, tinataas namin ito sa iyo lahat. And Lord, as we study your word, I pray, God, for this clarification topic, Lord. Help us, God, to understand maging sa aming mga viewers online. We pray, God, na ikaw ang marinig nila at hindi ako, dahil, Panginoon, ang kanilang commitment ay nais namin, Panginoon, na sa iyo lamang at hindi sa tao. Lord, maging dito sa center, I just pray, dear God, Holy Spirit, join us. Help us. Without you working for our understanding, hindi ka talaga namin maintindihan. Nais po namin kayo makilala, and this is my desire, God. Magpakilala po kayo ngayon. Talk to us. Help us, God, to glean more wisdom today for your glory. Help us, guide us. And Lord, wala po kami bang pinamumupapurihan. Salamat, Panginoon, sa aming hininga. Salamat sa malamig na panahon. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Purihin ang Panginoon. Ang reason kung bakit tayo nagpupuri ay para lang sa ating Diyos. Okay, pwede na tayo maupo. Magandang umaga sa inyo lahat. And of course, sa ating online, good morning sa inyo. At gusto ko lang i-acknowledge ang bawat isa na una sa online for viewing this. Ang alam ko itong clarification, mababaw ito na topic natin na word feed for the whole year. Dahil clarification, to clarify, ibig sabihin may alam ka na. Pero marami pala ang hindi lang clarification, kundi na-wake up sila dito sa pinag-uusapan natin. So meron akong mga messages again, tawag, and of course sa online natin, kung nanonood ka ngayon ito, siguro 3 days from now, mapapanood niya uli ito, itong series number 3. Thank you for watching 3 times. May nag-chat sa akin, Pastor, 3 times kung pinanood yung message last Sunday. Yung, anong topic natin last Sunday? Yung Kingdom Salvation Plan. So hindi niya maklarify sa unang panood, pangalawang views, at pangatlo, hindi niya naman sinabi sa akin kung anong natutunan niya. So nasa inyo lang. Gusto ko lang iklaro sa inyo na ang itong ating word feed nilalagay natin sa online, hindi ito para pilitin tayong maniwala. Malaya tayong manampalataya kasi iyan ang kingdom principles. Ikaw dapat kusang loob ang surrender kay God, ang ating pagpananampalataya sa Kanya. Then meron din silang question at dito ko sasagutin. Pangako ko sa inyo, nasasagutin ko inyong tanong dito rin sa online para at sa live para at least yung mga hindi nakapagtanong, masagot din ang kanilang question na nasa mind lang. Okay? So once again, sa nasa center, thank you very much for coming. At hindi ito pagtuturo ng Bible para patunayan kung anong alam ko, kundi gawin ko ang aking calling. Calling ko ito ang pakainin kayo at ipagluto kayo ng masarap na pagkain para ang bawat isa sa atin ay healthy, spiritual nourishment ang pag-uusapan natin. So ito ay kingdom principles na pinag-uusapan natin ayon sa nakita natin sa Bible at hindi ito religious principles or denominational principles. Na ako lang ang tama, ang church lang natin ang tama. Kapag denominational government ang nasusunod, sila na lang ang pinakikinggan. Ito pag-uusapan natin na ito ay galing sa kingdom principles na tinuro ni Jesus. So, once again, clarification kung bakit nakabukas ang ulo ng mama para i-check natin ano bang nakalagay dyan. Dapat ba i-unlearn yan o stay natin? Kaya lang magde-decide kayo, hindi ako. Okay? So, ayusin natin yan. Let's go to our purpose once again. Napansin nyo, isa lang ang purpose natin pero ang dami nating topic na dinadaanan pero hindi sila nagkakaaway. Isa lang ang purpose natin for this coming 2 weeks. May 2 linggo na lang. Tapos ng Mayo, kalahati na naman ng taon. So today is May 17, 2026. Kung ito ay mapapanood nyo somewhere someday. So ito ay pinag-uusapan na ngayon. Then to understand that Jesus Christ is giving us a hint. Yan. Clue. A clear picture to follow. Why? Bakit kailangan sundan natin ito? The kingdom of heaven is like a country, isang bansa. And only its citizens can experience and enjoy the benefits and privileges it offers. So kung hindi ako American citizen, hindi talaga ako pwede mag-claim na mga pangako na health service
sa Amerika, hindi ako citizen. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, hindi maunawaan naman ako ni President Trump. Yan ang binabanggit natin, maunawaan naman ako ni God, but you are not a citizen in the kingdom of heaven. Paano mo makiklaim yan? So, hindi mo pwedeng gawing batas yung ating statement na mabait naman si God, gracious si God. So kahit at least, hindi man ako nagsisimba, kilala naman ako ni God, kilala ko rin siya. Para mo sinabi, hindi ako American citizen, pero I'm claiming the benefits of a citizen of America. So yan ang iklaro natin, na si God, nung binabasa ko uli ang Bible, nakita ko na hindi ito religion. Ito ay covenant. Na ang covenant, ibig sabihin, merong both agreement ang two parties. Nag-agree si God na ito ibibigay sa iyo, ikaw dan dapat mag-agree. Hindi yung ay gracious si God, mabait si God. Then try mo. Kaya kung wala yung verse sa Bible yung kiniklaim natin, baka umiyak tayo sa Judgment Day at maging dito pa lang sa lupa. Okay? So ang clue natin, ito ay isang bansa at alam natin kung paano kumilos ang isang citizen or mamamayan ng isang bansa. Kaya huwag kayo mainggit. Kapag yung mga kano na andito sa atin, grabe gumastos kasi napakalaki ng pera nila sa Pilipinas. Ang tawag natin doon ay benefits and privileges ng mga foreigner na yan. So tayo rin, dapat makita natin, pwede ba ito? Kaya mas excited ako pagdating sa Will Manifesto sa series number 5, kasi doon na natin ilalabas lahat, ano ba itong mga privileges na yan? Okay. Ang direction natin is to clarify our biblical beliefs by studying the scriptures using diagrams. Akala ko itong diagrams, diagram lang tayo, pero marami pala ang na-wake up na kaiba yan, na mahirap nga ipaliwanag ang Bible ng kwentuhan lang, pero dapat lagyan mo saang parte itong sinasabi dito sa Bible. So nakaparallel tayo sa teaching ni Jesus, sa gospel na tinuturo ni Jesus, at nakapattern tayo doon dahil mahirap i-claim ang tamang teaching at tamang ministry at tamang ginagawa natin kung wala tayong pattern. Katulad ng isang kotse, na isang modelo, hindi mo pwedeng sabihin, ba't iba-ibang shape niyan, isang model lang? Dapat naka-pattern yan, pare-parehas. So, to correct our applications, i-correct ko din ang akin. Maraming mga leaders nagtuturo ng Bible, hindi mo may correct kasi saan tayo naka-pattern? Naka-pattern tayo sa ating denomination, sa nag-found nitong religion na to. Hindi po pwede yon. Dapat naka-pattern siya kung sino ang Diyos at anong gusto niya simulan. At hindi nagkamali si Jesus, bumaba siya rito, hindi siya online na nagturo, kundi bumaba siya rito at pinakita niya kung ano ang dapat ginagawa sa ministry at ano ang message na dapat tinuturo. At nakita natin, dahil yan nga ay na kingdom government, yan ay itong pag-uusapan natin ay more on kingdom principles, not religious principles. Kaya sa mga nasanay na more on religion ang pinag-uusapan, hindi tayo magkakasundo at magkakasama kapag pinag-usapan natin ang religion ay more on rituals, repetition, ilang luhod, ilang sindi ng kandila, o ilang simba ang ating gagawin, ilang camp, para nagiging panata siya. Hindi ito, kahit saan ka pumunta, kung ito ay government, ang principle, kahit nasa banyo ka, kahit ikaw ay nabibisikleta, or ikaw ay lumalaboy, natutulog, alam mo, daladala mo ang government sa puso mo. Ito yung meron tayo. Bakit natin naging pattern si Jesus? Bakit siya ang ating nakaparallel sa Kanya? Dahil siya rin na may sabi na, if you have faith in me, I tell you the truth, anyone who has faith in me can do what I have been doing. Kaya mong gawin ang ginagawa ko, malupit yun ha. So, sandali, Diyos si Jesus Christ, kaya mo gawin yan? Siya may sabi, hindi ako. Kaya nga, nakita nyo, nilalatag natin yan ang verse, He will do even greater things than this because I am going to the Father. So si Jesus Christ, kaya mo siyang higitan ang ministry niya, ang teaching niya. Ang yabang ko naman, hindi. Oh. Kasi si Jesus Christ nag-minister sa lupa, 3 years lang. Ako, 37 years ako nagpapastor, on and off, hindi ko alam kung ano. Then later on na yan, inalign niya ako dito. So ang kingdom principles is simply aligning you to the purposes of God. I-align ka niya lang. Kaya hindi natin nilalamangan si Jesus, kundi hanggat nabubuhay ka, kaya mong magturo ng Bible, i-share ang faith, i-share ang nakasulat sa Bible, at kaya mo mag-minister. Ayun yung ano ministry ni Jesus, praying for healing, praying for people. So we're ministering to others, we're helping, we're serving others, especially dahil kay God.
Okay, hindi ka nagmamalaki o nahigitan ko si Jesus. Kaya kung ganyan ang sinasabi ni Jesus Christ, tanda natin term ni Jesus yan, word niya yan, para sa disciples, hindi rin ako dapat ma-insecure. Kung si Mike, inabot ng 40 years na nagsiserve, o kaya kung uma-attend ka ng church at pag-share ka, walang insecurity kung nalalagpasan mo isang tao, nalagpasan mo ako. Kaya nga sabihin ni Jesus sa atin yan, you can do even greater things. Kaya yung iba, oy, kailan ka lang dito? Mas matanda ako sa... Kaya dito sa atin sa church, walang seniority. Di ba nakikita nyo? Parang may mataas. Hindi ako mataas. Tinawag ko ni God to serve. Hindi ito posisyon. Walang spiritual supervisor. Walang religious manager sa Bible. Kaya tandaan nyo, tingnan nyo ako. Kaya ang tawag sa atin, brethren, magkakapatid tayo. Function lang itong ginagawa ko. Tinawag ko ni God, member of the body, Siko, kailangan ko gumalaw para yung nasaan dito. Kung yung kamay inuutusan ni God para kumuha ng kape, ay ayaw ko. Siko ako eh. Iba ako. Connected tayo sa bawat isa. Isa lang ang head ng church, the head is Jesus Christ. Di ba? Sabi sa Ephesians. Ulitin ko, kaya kung ikaw na insecure, ito kasi, Ronel, kakailan lang to, bakala mo kung sino. You can do even greater things. Smorgasbord, no? Pwede mong gawin. Eh kasi mas matanda na yun sila. Matanda o bata pa. Tandaan natin, yung matatanda nga, minsan hindi na magamit, kaya si God pumili ng David. Walang alam, shepherd, na ipanalo niya ang buong bansa ng Israel. Di ba? Si Joseph, shepherd din. Na-save niya ang napakalaking angkan at buong Egypt dahil lang sa pakikinig niya kay God nung ginamit siya. Kaya huwag mong tingnan na wala akong pinag-aralan, may pinag-aralan ako. Ang example sa atin, mga mangingisda nga lang pinili ni Jesus eh. Di ba? You can do even greater things than this because I am going to the Father. Which is bumalik nga naman siya. Yan ang sasabi natin na si Jesus Christ wala rito. Ang naandito ang Holy Spirit para i-guide tayo to worship Jesus. Okay? Tuloy natin yan. Sa word feed outline natin for this 5 Sundays of May, tapos na ang dalawa. Court order, naandyan yung not under the law but under grace. Gusto ko lang i-announce sa inyo na yung ating series number 1 ay nabura. Pag nag-upload si Kate, ang ating multimedia, binubura may glitch na nangyayari. Hindi po natin binura yan, pero may request sa atin, Kate, multimedia team, na ibalik daw natin. I-upload natin siguro mamaya yung series number 1 kung kaya. Pero hindi ko alam, hindi natin alam. Baka burahin na naman yung naandyan series number 2. So ganyan nangyayari sa hindi natin tinatanggal kasi gusto nga natin i-share. Pero kung binubura siya, hindi natin alam kung anong nangyayari. Basta ito as requested na kung pwedeng i-repost ang series number 1 dahil nga nawala siya. Pero kung hindi man makuha yan, sa mga nasa online natin, meron tayo sa YouTube. Wala rin yang, hindi natin yan goal ma-monetize, pero para mapanood ninyo. So number 1 is court order. Na ang teaching ni Jesus is about the kingdom of God. It's about government. It's how to rule, how to do it properly ayon sa kanyang mata. Then kingdom salvation, ito nga, last week. This week, ang aking mga kausap, yung nakikinig, Pastor, 3 times kong pinanood yung series number 2. So malaking eye-opener sa kanya yan, pero hindi ko alam kung paano kayo kinakausap ni God. Kasi si God is communicating since the beginning of time. Maging sa Garden of Eden, pinakita sa atin na nakikipag-usap siya sa atin. Kaya lang hindi na siya marinig ngayon sa ingay ng mundo at wala na rin tayong time. Karamihan sa tao, mas busy na, walang time para sa kanya. Okay. Then today, pag-uusapan natin ang non-negotiable decree because this is another governmental principle ng Kingdom of God. Then great assignment next week, and we'll manifesto by the last Sunday of May. Okay, banatan na natin ito. Tapusin na natin. Ang nakalagay dyan, naandyan pa rin ba Chia? Ang ating, okay, nakalagay ang non-negotiable yan. O sige lang, tuloy natin yan. Siguro, sa pag-edit ko ay hindi ko na ilagay ang dapat yan non-negotiable decree. Unless a man be born again, nothing follows. Yung Kingdom Salvation Plan last week yan. So, ilagay nyo na lang yan na non-negotiable decree. Okay, sorry, hindi ko
Sa pag-i-edit-edit yan. Okay. Ang may kasalanan yan talaga si John Ski. Ngayon, dahil itong pag-uusapan natin ay hindi lamang siya verse sa Bible, kundi ito ay isa sa mga malaking controversial issue na naman itong napasok natin, babanggitin ko ito sa inyo, maging sa online viewers natin, na hindi ito para pagalitan kayo kasi hindi natin goal. Ang goal ko is to share to you the word and it's up to you if you will believe or not. So, gagamit tayo rito ng 3 translations ng Bible para makita natin. 3 translations, ibig sabihin, different religious beliefs ang nag-translate yan. At tingnan natin ang word na yan. Kasi ang question dito kadalasan, topic natin is non-negotiable decree. Unless a man be born again, nothing follows. Ang word na born again, ayon sa marami, ay gawa lang ng tao. Kasi kung totoo yan na nasa Bible, dapat yung mga naunang religious organization, tinuro na yan. Okay? Pangalawa, ang word na born again ay religion lang. Okay? Tingnan natin, ayon sa Bible, hindi tayo makipag-away, hindi natin goal ang makipagdebate, kundi tingnan natin ang nakalagay sa Bible in 3 translations. In the New International Version, 1978 translations, meron niyang mga revisions, 1984, 2012, mga nagbago na. Pero ito ang gagamitin ko is the New International Version na translated ng 1978. At iyan ay ang NIV ay translate ng maraming religious organization. Ito ay joint venture ng Catholic, Born Again, Jehovah's Witnesses, Mormons. Halo-halo ang nag-ano nito kaya ginagamit ko yung NIV dahil hindi nakapaling yan sa Born Again lang. Halo-halo yan kung aaralin nyo, ibang nag-translate yan. Kaya kung gumagamit kayo ng translation, minsan pag sinabi na dapat ganitong translation lang. Kasi may mga translation ng Bible na paling sa doctrine ng isang religious organization. Okay? Sabi dito sa NIV, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. Pag sinabi nating Pharisees, ito ay kaaway ni Jesus sa Bible. Ang mga Pharisees ay mga teachers of the law and religious people. Mga Hudyo yan sila. So ibig sabihin, ang tatalino nito, alam nito ang batas, alam nito ang Old Testament, at sila ay sumusunod sa kanilang mga rules and regulations, Sabbath day, ginagawa nila yung Passover, yan sila. Mga ano talaga to, kaya pag nagkamali ka, mas stricto to. Pag nagkamali ka, talagang tudas ka sa kanila. Okay. Verse 2, He came to Jesus at night. Ito sinikreto si Jesus. Tandaan mo, galit ka kay Jesus, ayaw mo kay Jesus, galit kayo sa tinuturo ni Jesus, kasi sila, they're teaching the teachers of the law about the kingdom government sa Old Testament, kingdom Tapos ito si Jesus may tinuturo, bagong ruling, ano na naman tong government na dala-dala ni Jesus. Pero siya nagpatago. Leader ito kumbaga sa atin, ito nasa sinabi, ito ang trabaho nito. He came to Jesus at night and said, Rabbi. Rabbi means teachers in the Jewish word. We know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Alam ko na ikaw ay galing sa Diyos dahil walang nakakagawa ng miraculous signs na hindi sa galing sa Diyos. Pansinin niyo yung word na yan, gagamitin natin yung verse na yan next week. Okay? In verse 3, ang sagot ni Jesus sa kanya, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So unless he is born again, nothing follows. Ganun lang kasimple yun. Diyan natin kinuha yung title. Yan lang mismo. Kaya kapag sa inyo na may nagdi-desire mag-SRM, ganyan lang, diyan natin kukuhanin. So unless a man is born again, you cannot see the kingdom of God. So, bakit ganun, Pastor? Iyan naman ang sabi ng Bible. Tinuturo, kaya nga nililay down ko sa inyo ang verse. Once again, 3 translations itong pag-uusapan natin. At sa verse 4, in NIV, how can a man be born when he is old? Paano siya ipapanganak kung matanda na siya? Kasi born again Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. So, yung usual na thinking natin, paano siya ipapanganak uli? Ang laki niya na.
Then in verse 5, sumagot si Jesus Christ. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Maraming issue dito sa topic na ito, sa part na ito, kasi yung word daw na water dyan ay baptism. So ang pinag-uusapan lang dyan, kung babasahin natin ang context, ang word na water, ang sinasabi ni Jesus Christ is to be born again is like the natural way. Huwag ka nang masyadong lumayo. Ang tao pinapanganak may water. Ang baby, di ba? Water. It's as simple as that. The natural way, the simple way, and the physical thinking, pwede mo ako sundan. And of course, itong born again na ito ay spiritual birth. So, ganyan lang kasimple yan. Hindi natin pag-uusapan yan dahil mayroong tayong topic. Sa bawat verse, marami tayong makuha. So, this is simply natural na makita mo kung anong flow ng government, ang usual na physiological issue ng katawan ng tao, ganyan din ang mangyayari dyan. Okay, andito na naman to. Welcome. Mukhang galing pa to ng airport tumuloy na dito. So welcome, Miko. Jesus answered sa King James Version. Okay? The second version na pag-uusapan natin. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, truly, truly, I say unto thee, except, ang ginamit dito na word ay except, sa kabila, unless, no one, a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ayan, may progression. Unless a man be born again, sinabi ko na lang sa title natin, nothing follows. Kaya gusto mo may sumunod pa mangyayari, kailangan mo maging born again. E ang tanong nga, saan ang galing yan? Sa Bible ba talaga yan o religious organization na pinangalanan sa atin? Marami nagsasabi, ang ibig sabihin ng born again ay relationship. Pwede rin, pero may mas malalim pa tayong pag-uusapan instead na just a relationship. So sa King James Version, binanggit din ang born again. Hindi nila tinanggal, pero nagpalit sila ng ilang synonymous word like except to no one. Ito Amplified Bible. Ang Amplified Bible ay para na siyang commentary na may mga open and close parenthesis to elaborate more yung word na yan. So maganda ito, kung mahilig kayo ng i-elaborate pa yung mga words na ginagamit, kaya lang hindi ka na pwede dito mag-word for word kasi more on paragraph na ito ang translation. Jesus answered him, I assure you, maganda ito, may assurance, and most solemnly, kasi pag sinabi ni God, pag sinabi niya, solemn ako, seryoso ako sinasabi ko, unless, ayan na naman, unless, doon sa kabila, except, unless a person is born again, reborn from above, spiritually transformed, renewed or holy, sanctified, he cannot ever, never see and experience the kingdom of God. Ginamit ko itong Amplified Bible kasi habang inaaral ko ito, hinahanap ko yung word na experience. Kapag kayo may nakikita, for what? Anong makikita ako? Unless you be born again, you cannot see. Sa inyo ng mga nag-tour, sa inyo mga naglumaboy na kung saan, lahat ng nakikita nyo ay nai-experience ninyo. Tama? So, ginamit ng Amplified Bible at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, let's go. Pag-usapan natin, tingnan natin ang ating non-negotiable decree. Ano yung non-negotiable na Jesus? Magsimula ka muna sa idea ng born again. Kapag hindi ka born again, wala kang makikita. Bakit ko nasabi yun? Yun kasi ang sabi ni God. Hindi ako. Binabasa lang natin ang Bible. So, non-negotiable decree. Ano yan? Kailangan mo maging born again. Hindi ito religion. Hindi ito relationship. Ito ay salvation requirement. Sa isang batas, kapag sumusunod ka sa batas, hindi pinag-uusapan ang relationship. You have to follow the decree. Tama yun, may involved na relationship, pero gusto ko makita ninyo ito in a governmental form because the kingdom of God is a government. Kingdom, government of God. So dun sa verse na nakita natin, ito ang progression. Huwag ka mag-stay lang naman na born again ka. Oy, born again ako, dito na ako. Remember this, na kapag naging born again ka, magiging citizen of the kingdom of heaven ka. At kapag naging citizen of the kingdom of heaven ka, mapupunta ka sa mainland. Ang example na ito, US citizen. Kung gusto mo maging American citizen, kapag ikaw ay na-approve na American citizen ka na, doon ka na lang ba matutulog sa labas ng US Embassy?
pagkatapos mo ng naturalization, ang term nila naturalization interview. Oy, American citizen na ako. So anong gagawin ko ngayon? Save na ako, ayos na ako. Dito na ako magbabahay sa may Luneta, sa may US Embassy. Okay na ako dito. No. Kaya mo ginawa yun dahil gusto mo ma-enjoy ang citizenship. At kapag naging citizen ka na, saan ka pupunta? Dito lang ako sa may US Embassy sa bahay. Okay na ako. Go to the mainland and enjoy the privileges and benefits. Iyan yan. Kaya nga, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. You can now experience yung health benefits ng Amerika, kung sa Amerika ka mag-migrate. Kaya gusto ko makita ninyo itong diagram na ito, dahil ganun ang kapupuntahan, may progression. Hindi lang, oy, nagsisimba ako kasi born again ako. Talaga? Okay. Ngayon yung born again ka na, so what? Kaya marami nag-aaway-away, puro salvation ang pinag-uusapan, nag-stay as born again. Hindi masama maging born again, pero kung diyan ka mag-i-stay, makita mo mamaya, hala, wala kang progression. We have to grow, we have to mature. We have to go to the main thing of God, na hindi lang pinag-uusapan salvation. At marami nga ang nakakalungkot nga pakinggan, na marami ang gusto lang masave dahil pupunta sa langit. Samantalang si Jesus Christ bumaba rito to restore His kingdom at ang mga tao maibalik sa kanyang kingdom government work. Okay. Balikan natin ang verse. In reply, Jesus declared, tingnan nyo kung tama yung aking progression, ha? Kasi huwag kayong makikinig lang maging sa ating online. And I tell you the truth in the New International Version, which is mixed ang mga, meron pa diyang mga meron Jewish ruling council, ascribe na andyan sa NIV na kapag pinag-aralan nyo yan, ang dami nila nag-translate na ito, hindi ito nakapaling sa born again lang. So, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is a born again. So, hindi mo mai-experience ang kingdom, ang pinapromise ng kingdom, ang benefits ng kingdom, kung hindi ka born again. So, let's go with this salvation requirement. Kailangan natin maipasa yan. Kung hindi mo naipasa ang naturalization interview, kung magmamigrate ka to America, hindi mo ma-experience ito lahat. At ang Bible, klaro eh. Kailan kapag binasa mo ng diretso yan, dahil ang goal matapos ang buong chapter ng John chapter 3, hindi masama yun, pero tingnan mo, ano sinasabi dyan? Let's go. Paano ba tayo maging born again? Ano ang process? Kasi maging sa Amerika, kung ikaw ay magmamigrate, bakit ko binabanggit laging Amerika? Kasi the kingdom of God is like a country na merong migration. Tayo ay nasa Pilipinas, gusto mo maging American citizen. Ngayon, sa spiritual realm, galing tayo sa kingdom government of darkness, na kay Satan tayo karamihan, na isinilang galing kay Eva at Adan, kailangan natin mag-migrate to the kingdom of God, the government of God. Yun yung mahalaga nun. Dapat makita mo na, kung mag-migrate kami, magiging citizen ako ng kingdom of heaven. Saan ba ako galing? Ito yung sinasabi natin. Lagi nating sinasabi na may solusyon. Pero ang tanong, anong problema? Bakit kailangan kong maging born again? Ba't kailangan kong maging born again? Kaya nagsisimba naman ako Seryoso naman ako, di ba yung pinag-usapan natin last week? So bakit kailangan maging born again ang bawat mamamayan na nag-i-exist dito sa earth? Hindi lang ito pang Pilipinas, hindi ito pang Mandaluyong lang. Nakasulat ito dahil ang mga tao ay nasa kingdom of darkness. Kapag nasa kingdom of darkness ka, hindi ka pwede mag-enjoy ng benefits na bino-offer ng kingdom of light. Ganun lang kasimple yun. Kaya ikaw magsasabi kung born again ka o hindi. Ano nangyayari sa buhay mo ngayon? At yan, mas mapupuno natin yan sa series number 5. Yet to all who receive Him, so paano magiging born again? To those who believe in His name. Sino sinasabi dyan? Si Jesus Christ. He gave the right to become children of God. So, itong pinag-uusapan dito, kung papansinin nyo, ito ay naturalization process. Na walang kaibahan dun sa sinasabi na ginagawa ng governmental way of migration. Okay. Dito sa Pilipinas, kung galing ka ibang bansa, ang tawag sa atin, merong tinatawag na judicial naturalization. Kung gusto maging Filipino citizen.
So tayo din, galing sa kingdom of darkness, sa kamay ni Satan, sa bansa ni Satan. Remember, kingdom of darkness, this worldliness, is also a government that you have to follow. Kailangan magkasala ng magkasala, paglaruan ka ni Satan para ma-benefit mo yung benefit din ng kingdom of darkness. So, ang process dito sa lupa, meron tinatawag na naturalization process para maging citizen ka ng isang bansa, or natural-born citizen. Sa langit, ang naturalization process, nangyayari yan kapag merong nagpetisyon sa iyo sa Amerika, or nag-asawa, meron kang girlfriend or boyfriend sa Amerika na pinipetisyon ka, kaya pwede kang makuha as naturalized citizen. Tama? Pero sa langit, walang petisyon. Walang magpipetisyon sa atin doon na manliligaw sa iyo, Joke. May girlfriend ako sa langit, ipipetisyon ako para maging citizen of the kingdom of God. Hindi. Dito, ang ino-offer lang isa lang sa langit. Kaya yung nagsasabi na, marami namang paraan. Pupunta ka ng Caloocan, maraming paraan yan. Makakarating ka rin doon. Pero kay God, isa lang ang process. Natural, born citizen. Walang bisita sa langit. Walang magpipetisyon sa iyo. Ito lang ang ginawa na provision ni God na ayan o, you can become a children of God, a child of God. Magiging anak ka ng Diyos. Ang process is only one. Once again, natural born citizen. Paano mo nasabi ang pastor? Nasa John 1:12 tayo, NIV, sa verse 13. Children born not of natural descent. Hindi ikaw ipinanganak ng human decision or a husband's will, but born of God. So you are a child of God, natural born citizen ang pinag-uusapan dito. Kasi bakit mo laging dinidikit, Pastor Dennis, ang word na citizen? Kasi binabanggit yung word na we are a citizen of the kingdom of heaven. Ang tanong, papaano ang process? Saan mo makikita? Yun nasa Bible din, although hindi binanggit ni Paul kung papaano ang proseso na yon. Pero pinapakita sa atin, beginning from the teaching ni Jesus Christ, na ang tinuturo niya nga ay government. Na dito sa lupa, yung batas sa lupa, halos kaparehas din na nakasulat sa Bible. Ang problema, meron tayong thinking katulad ni Nicodemus. Napansin niyo si Nicodemus, nung kinausap niya si Jesus, Lord, alam kong galing ka sa langit. Dahil ikaw ay, hindi nagagawa yan yung normal. Nung sinagot siya ni Jesus, ang sabi niya agad, paano kami makakabalik, born again? Babalik ba uli kami sa tiyan ng nanay namin? Gusto ko maintindihan natin ito, na kapag may word si God na nababasa kayo, especially ito, plain word sa Bible, huwag kayong tatalon sa inyong understanding. Kasi pag binabanggit natin ang langit at binabanggit natin ang Diyos, ang nasa isip agad natin, religion. O ilang luhod, ilang offering, ilang simba ang gagawin ko, ilang panata ang gagawin ko. Na maging si Nicodemus, ganun din ang thinking niya. Oo nga, so paano gagawin ko? So yung human ways na naman ang ina-apply ni Nicodemus, at ganyan din tayo lahat. Kaya pag pinag-usapan ang langit or kingdom of heaven, pinag-usapan ang Diyos, tingnan mo, ang word niya ang magsasabi at magdi-define kung papaano ang requirements. O nakita natin? So ang sabi niya, magiging natural born citizen ka pag tinanggap mo si Christ. Bakit mo tatanggapin? Babalik tayo dun sa topic natin last week, by grace through faith. Si Jesus lahat ang gumawa. So lahat tayo na under the law sa series number 1, na ngayon magiging under grace, nakakilala kay God, we are all citizens of the kingdom of heaven. So dikit-dikit lahat yan. Hindi ko pwedeng pagsamasamahin. Kaya lang mga kapatid, paalala sa bawat isa, huwag kang mag-stay, ngayong ikaw ay saved na, huwag kang mag-stay being saved. Na ang pinag-uusapan na lang, puro salvation. Share mong salvation kapag mga taong under grace pa, not under the law. Tama, under the law sila. Sila ay makasalanan. Gusto kong banggitin sa inyo, maging si Apostle Paul sa Hebrews chapter 6 verse 1, ang banggit niya rito, therefore let us leave the elementary teaching. Kung nag-aaral ka, maiko-connect mo sila lahat kasi ang Word of God, isa lang. Let us leave, iwanan mo na ang pagiging elementary. Hindi ka pwedeng magiging mabuting mamamayan by being just an elementary about Christ and go on to maturity. Meaning to say, ngayon naging born again ako, hindi ko ito pwede pagmalaki, elementary ka lang. Why? Ang salvation or ang pagiging born again is
just an elementary teaching. Go on to maturity. Ibig sabihin, pag ngayon naging born again ako, isinilang ako, ibig sabihin I'm an infant. Ngayon, kung alam ko na na-save ako, not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death. Iyan yung salvation. Anim yung binabanggit yan. Kung gusto nyong aralin, ituloy nyo na lang. Pero for the sake of time, hanggat dito lang muna tayo. So, non-negotiable decree na kapag ikaw ay naging born again, ikaw ay na-save, tinanggap mo na si Christ, don't stay on that level. Move on to maturity. So, gusto mo mag-mature para magamit ni God, iwanan mo na yung salvation na yan dahil pag nag-stay ka dyan, walang lalabas sa bibig mo kundi nawawala bang kaligtasan. Paano kung nawalang kaligtasan? Paano kung hindi? Paano pag tiniwala ka sa church? Go on to maturity. Ang madalas lang nagtaaway-away na ganyan, mga baby. Inulit yan sa Inulit na lang yan sa Hebrew 6:1. Pero kung makita nyo dyan, ang tawag dyan sa mga naka-stay sa salvation ay infant, immature. Hebrews chapter 5:23. Okay, tuloy natin. Now, tingnan nyo ito. Rather than nag-i-stay ka doon sa pagiging born again, let's talk about nung ikaw ay pumasa na doon sa naturalization interview sa US Embassy going to America. Now, go to the citizenship level, status, dahil ito ay secure na status. But our citizenship is in heaven. Ayan na yan. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Maging mabigat na naman ito. Pinag-aawayan ito ng marami kasi ang citizenship daw, matatanggap mo ito pag namatay ka, nasa langit ka na. Kaya secure ka, you are citizens of the kingdom of heaven. Mali. Kapag ikaw ba inaprubahan sa naturalization interview sa US Embassy, ngayon ikaw ay US Embassy, ikaw na ba ay US citizen na andito pa sa Pilipinas? Or pagdating mo pa na Amerika? So isang malaking question yun. Ang citizenship, natanggap mo na ngayon, kailang andito ka pa sa Pilipinas. Maraming nananampalataya dito ng mga born again na iyan daw ay ang citizenship mo ay nasa langit pa. Antayin pang mamatay. Patay. So, makita mo ba, atrasan naman tayo sa born again, kaya dinayagram natin yan. Ngayon, gusto kong balikan, merong isang tanong ang ating viewers na natatlong beses niya na napanood. Ang tanong niya sa atin, Pastor, anong stand mo sa OSAS? Once saved, always saved. Ayan o, nilagay ko dyan, OSAS. Ngayon, di ba laging pinag-uusapan, salvation, naka-stay sa salvation, OSAS, once saved, always saved. Makikita niyan, halos laman ng Facebook yan, laman ng TikTok. Naniniwala ba ako sa once saved, always saved? Ngayon, ilagay natin sa Bible. Dahil sa hindi maintindihan, pag naging religious ka talaga, mahirapan ka intindihin ang law. At mauuwi ka sa lalagyan mo, gagawa ka ng doctrine para manindigan na ito lang ang tama. Walang word na once saved, always saved. At wala ring word na nawawala ba ang salvation sa Bible. Iklaro natin yon. Mas magandang sundan natin ang verse at sa pattern and parallel sa teaching ni Jesus Christ. Okay, yan ang question nila. Iklaro natin. Let us leave the elementary teaching. Ang aking stand dyan, kung nawawala ang salvation, kung sakaling ikaw in-interview, Johnski, sa US Embassy, sa final interview ng naturalization interview mo, yan ang term nila. Kailangan basahin ko din yung kanilang ano. Kapag in-interview ka at nakapasa ka na, Jonathan, pwede mo bang questionin, mawawala ba itong aking naturalization? Kumbaga yung pagpayag ninyo? Kasi saved ka na, yun yung salvation na pinapakita sa Bible eh. Hindi mo pwedeng questionin yun. Kasi ang isang bansa, process, kung napayagan ka dyan, sa kabilang court ka na naman haharap. Ang pwede mong harapin, ito na sa citizenship. Kaya mali na tanungin natin na nawawala bang kaligtasan. Ang issue, pag naandun ka na sa courtroom, ang questionin natin dyan, pwede bang tanggalan ng citizenship ang isang mamamayan? Can we de-citizenize a citizen? Or can we remove the naturalization of a person? Yun ang dapat tinatanong natin. Pwede ba na, at ang makita nyo rito, masecure itong part na ito, dahil kailanman nung isinilang ako bilang isang Filipino citizen, hindi ko pa narinig na, pwede ka bang tanggalan ng citizenship, Dennis? Pwede bang tanggalin ito na aking pagiging Filipino? Walang pwedeng tumanggal kahit ang ating president, kahit senado, kahit kongreso. Why?
Hindi pwedeng tanggalin yan dahil pag tinanggal ka, saan ka itatapon? Hindi ka tatanggapin sa Amerika. Hindi ka naman American citizen. Ngayon, ito ang batas all over the world. America, United Kingdom, Japan, Philippines. Ang citizenship ay nawawala. Hala? Pero walang pwedeng magtanggal sa iyo. Nawawala yan kung i-renounce mo. Ikaw lang ang pwede. The same with this, mahal ka ni God. Binabanggit yung nothing can separate us from the love of God. Tama, hindi ka mawawala sa kamay ni God. Promise na yun. Paano kung ikaw tumalon sa kamay ni God? Marami nagsasabi na hindi pwede mawawala ang salvation mo. Tama ang inyong statement. Pero paano kung ikaw ang nag-resign? Sinasabi natin, pag nakapasok itong mga nagtatrabaho natin sa San Miguel Corporation, ngayon nagtatrabaho itong taga-ABS natin. Ngayon, nakatrabaho kayo dyan, may mga ID kayo. Paano kung gusto nyo mag-resign? Ayaw kayo tanggalin ng San Miguel at ng ABS-CBN. Pero kayo nag-resign. Ito yung sinasabi sa Bible at sinasabi sa government. Ang citizenship, walang pwede magtanggal sa iyo, walang makakaagaw, pero pwede mong i-renounce. Marami tayong kaibigan na nag-migrate to Canada at hanggang ngayon, problema nila, nung nag-migrate sila sa Canada, nanumpa sila sa Philippine Embassy na I'm going to renounce. Dahil ni-require sila ng Canada na i-renounce mo ang pagiging Filipino citizen dahil pag nasa Canada na kayo, hindi magandang buhay, babalik kayo dito. So nanumpa sila. Kaya nung pumunta sila rito para magbakasyon for 5 months, hindi sila binigyan ng Philippine Embassy ng 5 months na bakasyon. 1 month lang kasi you are no longer a Filipino citizen. Sino nagtanggal sa kanila? Government? No. Sila mismo nanumpa. Ayaw ko nang maging Pilipino, binibitawan ko na ito. At ngayon ang Pilipinas, tatanggapin ka mag-renounce kung meron kang ma-declare na ikaw ay citizen of another country. Kasi doon kanila ipapadala. So, mali ang tanong na nawawala ba ang kaligtasan? Napasa ka na eh. Court of law pa rin ang haharapin mo na ikaw ay magre-renounce. Okay, ang mga benefits lang. So, once again, the citizens in heaven, ang pinag-uusapan natin more secure. Kaya, ito ang ginagawa ng iba. Kapag tinanggap mo si Christ o member ka na ng church, tapos pag hindi ka sumusunod sa kanilang mga patakaran, kasi member ka na, denominational ka na, maging part ka na nila. Pag hindi ka sumunod, ano nangyayari sa pag tinanggap mo si Christ, magiging member ka na ng church. Okay, membership. Hindi ito members, ang members of the body na binabanggit sa Bible ay automatic. Pag tinanggap mo si Christ, siko ka, may part ka sa katawan, body of Christ. Pero ang ginagawa ng karamihan ngayon, by signing up, member ka ng church kapag ikaw ay born again na or member ka na namin at kailangan mo sumunod. Kapag member ka, hindi safe kumpara sa citizenship. Kasi ang member, pag tiniwalag ka, Joel, tanggal pati kaligtasan mo. Di ba may mga churches na natatakot sila, baka tiwalag ako. So ang kaligtasan nila nakadikit dun sa sa religion. So delikado yun. Samantalang ang citizenship, saan ka man pumunta, mag-abroad ka o hindi, dala-dala mo ang citizenship mo at ang makakatanggal lang niyan ay ikaw kapag ni-renounce mo. So ang galing-galing ni God na dinikit niya sa bansa ang kingdom of heaven para maintindihan natin na siya pala ay nagpa-process, tumatakbo by law. Okay? So naintindihan natin yan sa nagtanong sa atin sa online kung ang naniniwala, anong posisyon natin sa OSAS. Ang naniniwala po tayo sa nakasulat lang sa Bible at sa ruling ni God na nakasulat dito. So ang citizenship ay mas secure kumpara sa membership. Okay? Let's go. Salvation is just the first step in our restoration in the big plan of God. Na hindi ka na-save para pumunta lang sa langit. Na-save ka para ikaw ay magamit ng Panginoon para sa kanyang pag-restore ng mga tao back sa kanyang kingdom. Dahil si Satan dito sa earth, namamayagpag ang kanyang kingdom government of darkness. Nakita nyo? Kaya nga kung may solusyon, ano ang problema? Pag hindi mo makita ang problema, ba't ako lang maging born again? Okay naman ako Kumakain naman kami 3 times a day. Talaga? Paano pag namatay ka? Makikita mo ba si God? Okay? Let's go to maturity. At ngayon, itong citizenship natin. Gusto ko lang ipakilala sa inyo, marami sa atin ang akala ng iba, kapag tinanggap mo si Christ, Kristiyano ka na. Gusto ko ipaalam sa inyo na maraming pangalan ang Christians sa Bible. Hindi lang Christian, hindi lang citizen. At bawat pangalan na ito, may nakakabit na job order. Tingnan nyo, tinawag tayo sa Bible na Christian.
citizens of of heaven, ambassador. You represent Christ. Kaya nga, the way I act, the way I dress, the way I talk, nagre-represent ako ang ambassador. Ganun ka, isa sa pinakamataas na tungkulin ng isang mamamayang Pilipino ay yung, isipin mo sa dami natin, milyones tayo na Pilipino, ikaw ay magiging ambassador sa Amerika. Isa ka lang. Ganyan ang assignment na binigay sa atin ni God. And you are also a saint. Ito ang problema na naman natin. Ang word na saint ay pinangalan sa mga patay. Sa Bible, ang saint buhay. Basahin nyo yung Book of Ephesians, yung mga sinulat ni Paul, to the saint in Colossae, to the saints in Thessalonica. To the saint, ibig sabihin kung sinusulatan ka, nakakapagbasa ka. Kay klaro nyo, ito clarification ng pinag-uusapan natin, alamin nyo nakasulat sa Bible, we are all saints. Ang tawag sa iyo, santo, kasi nga pinaging banal ka ni Kristo. Romans 5:19. Royal priesthood. Anong royal priesthood? Ang teaching sa akin nito nung una, ang royal ay ito yung mga businessman. Ikaw ay priest, maglilingkod ka, parang saserdote. Pero sa Bible, hindi niya pinaghiwalay. Ang royal means the royal family sa England. They are the government. Ang priest ay spiritual, na pag pinagsama mo yan, spiritual politician. Bago ito sa inyo, pag-uusapan natin later on, ino-open ko lang kayo sa mga terminologies. Ibig sabihin ng spiritual politician, kasi meron tayong enemy, kingdom of darkness, na politics din ang ginagamit para mahulog ka, paniniwalain ka, talaga bang bawal kumain nito? Be careful about that sa mga negotiation na yan. So royal priesthood, hindi mo pwedeng ihiwalay. Kaya may mga nagtatanong ngayon, itong maingay sa Facebook, pwede ba maging politician, pastor, sumali ang Christian? Kung calling mo, go. Ako may offer ako maging mayor. May offer ako maging vice mayor before. Pero hindi ko tinanggap kasi alam mo dapat kung anong calling mo. Anin ko naman yung naandyan ako pero hindi naman ako. Maaring nanalo ako pero hindi naman yung calling ko. Itong calling ko magpastor. Kaya nga pag citizen ka, dapat alam mo ang calling mo, ang purpose mo. Kasi pwede lang magiging prestiyoso lang ang ginagawa mo. So, pwede ba maging politician tayo, mga Kristiyano? Paano ang pastor? Pwede ba maging mayor? Pwede ba tumakbo senado? Kung may calling ka, go. Pero kung wala, huwag kang mag-volunteer. Lagi nating sinasabi ito, why volunteer if God is calling? Huwag kang mag-volunteer. Hindi sa iyo yan. Meron kang part sa kingdom, kaya maging secure ka kung anong assignment ni God. You are a holy nation. Saan ko natin ito mabasa? 1 Peter 2:9. You are a holy nation. O ibig country nga talaga ito. So itong kabanalan na meron sa church, dadali natin sa labas. Holy nation, brethren, witness. You can be a witness, members of the body of Christ or the church. Church are not building. Itong place natin ay worship center, hindi ito church. You are called King, Lord. Kaya nga, you have to go to the discipleship process sa C2C dahil doon natin ipinapaliwanag yan. Hindi ko ituturo ngayon, masyado malaki ng oras sa kakainin natin dyan. You have the authority. Why? Si Satan kasi, squatter. Binigay niya sa earth. Ang earth binigay niya sa tao, sa anak ng Diyos. Pero ang namamayagpag ngayon sa earth, si Satan. Dapat maintindihan. At yung 1/3 na demons, dapat maintindihan mo. Anong part ko ngayon dito? Yung authority mo. Kasi tinutulak ka ni Satan na magkasala. Kasi kapag nagkasala ka, wala ka ng Diyos. Hindi nag-work sa Diyos. Wala. Then, children of God or disciples. Ang dami niyan. Ang dami nating assignment. Kaya kung ang alam mo lang ikaw ay Christian, kulang. Ay, ngayon alam ko na citizens of the... Kung bakit ko ito binanggit sa inyo, sinami ko sa series number 3. Kasi baka isipin nyo, oy, citizen na, marami pa. At kaya kita nyo 3 dots, marami pang kadugtong. Now, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now that you are a citizen of the kingdom of God, ito ang tanong. You have to witness the hand of God. Maging si Nicodemus, yun ang ginugol niya. Gusto ko makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Ano ba yung mga dapat ma-experience natin? At yung mga dapat ma-experience ay nasa series number 5. Pero magbabanggit ako ng 3. Number 1, kapayapaan. Na-experience mo ba sa kingdom of God? Na alam mo dati tayo makasalanan, di ka makatulog na maayos dahil sa mga past natin. Pero kapag alam mong may nag-move na Holy Spirit, meron kang kapayapaan, may provisions, may protections. Ngayon ang tanong, asan ba yung kingdom of God na yan? Kasi sabi ni Jesus Christ nung tinanong siya ni Pilato, truly you are a king.
Sabi niya, ang aking kingdom ay wala dito sa world. So kung wala rito yung kingdom of God sa world, nasaan? Andyan sa puso mo. Paalala, pwede mo ma-experience ang kingdom of God. Marami sa atin, nung nag-abroad si Nikki, nagpunta sa Amerika, si Erlyn, nagpadala sila ng picture, kinukwento nila, nakita nila si Jumong, nakita nila yung, kasi may layover sila sa South Korea. So, nakita nila yung mga pinagsushootingan ng mga Korean novela. So, nagkikwento sila, nakita lang naman nila. Ano yung nakita nila? Experience. Yung namamasyal ka, yung tinatawag natin, Joe, kapag nagbabike tayo, yung view. Yung experience mo, yun ang nagiging dahilan para tayo ay maging witness. Ayan na yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, we are witnesses. Kaya pag wala kang nakita sa pagiging born again mo, itanong mo sa sarili mo, ano bang gagawin ko? Sana tayo. So, experience sa Amplified Bible. For the last verse na babanggitin ko sa inyo, ang tanong, nasaan ba ang kingdom of God? Sabi ni Jesus Christ, ito ang kingdom of darkness, nasa puso din ng tao. If I drive out demons, sabi ni Jesus Christ, by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Kaya pwede mo, nasa loob mo. Ang government na ito, may nag-question sa akin ito, Pastor, ano ba yung tinuturo mo na yan? Political reform ba yan? Hindi tayo nagre-reform ng Philippine government, ha? Ito ay transformation of the mind. Transformation of the mind, putting the right government in our hearts and minds, kasi katotohanan, kapag inilay down mo agad ang batas ng Pilipinas or batas ng Amerika, anong batas na naandun ka, mahirap sundin kasi ang batas ng tao pwede mong lusutan. At kapag nakaso na yan, na may ginawang kasalanan, saka ka palang magkakaroon ng conviction. Itong tinuturo na kingdom government ni God, ito ay transformation of the heart and mind. Nang ibig sabihin, naandito muna ang government sa loob. Na bago mo palang gawin yan, meron ng conviction dito sa loob. The Holy Spirit is working. Ito yung transformation, hindi reformation ng politics. Kasi kapag binago natin, di ba maraming ngayon nag-aaway, dapat palitan ng gobyerno, palitan. Kahit sino ipalit mo dyan, kung walang righteous government dito sa loob, kurap pa din ang uupo dyan. Kasi pwede mong pagtaguan, pwede mong lusutan. Pero ang Holy Spirit, pag nag-convict sa puso mo, Dennis, may asawa ka na, tama na. Ngayon, sa batas natin, alam natin may kasong adultery ka, pero pag hindi ka mahuli, pwede. Dito, hindi pwede pagtaguan ng kingdom of God. Nasa puso mo, kaya may conviction. This is now the citizens of the kingdom of heaven. So nakita niyo ang kaibahan? Hanggat ang demons nasa puso ng tao, the kingdom of God cannot enter into the hearts and minds of the people. Kaya magugulat ka, bakit ka nagsisimba? Ba't ganyan pa rin ang buhay? Ikaw mismo magsabi, sino nasa loob? Kaya pag may nakalay down dyan, kung ako naging mayor siguro, may nakalay down dyan, God willing, kasi wala pa naman ako doon, hindi ko pwedeng i-judge sa nakaupo. May conviction ako na hindi ako pwedeng manguha niyan. Pera ng bayan niyan, huwag mong kukunin. Kaya kung akong tatanungin nyo kung sino ang mga dapat nakaupo sa politics, mga citizen of the kingdom of heaven, na sumusunod sa batas ng Panginoon. Kaya ang Pilipinas, paganda ng paganda. Hindi natin babaguhin ang democracy. Kung ikaw man ay nasa China, iyan ay communism, pero meron kang kingdom government of God inside of you, magpapalakad ka ng malinis. Kasi ang tanging merong just and righteous government ay ang kingdom of God. Balikan ko ang title natin. Anong title natin? Non-negotiable decree. Unless a man be born again, nothing follows. For our application questions, bakit ang requirement ng Panginoong Jesus na be born again ay non-negotiable decree? Bilang isang born again, ano na ang nakita mo o na-experience sa kingdom of God? Kaya kung sinasabi kong born again ako, wala akong na-experience sa benefits. Sabi, American citizen ako, karating na ako ng Amerika, citizen of America ako. Ano na-experience? Wala. Saan ka lang? Nasa Bartolina ako, patay ka. Experience din yun. So dapat maintindihan natin, okay, sa mga nasa online natin, ng mga pastors na galit na, dapat kapag born again ka, huwag ka umasa sa experience. Puro kayo experience, dapat sa truth. Si God na nag-offer sa atin ng experience, you can see. May experience ka mararanasan na si God hindi estatwa. Nakakausap mo siya, mararanasan mo ang promise, ang provisions,
at naisasaing mo yung provision na yon. Hindi yun na nagsimba na ako, sana naman makakain kami. It's a wrong question. Kaya mga kapatid, paalala sa inyo, if you are born again, seek the kingdom and see the benefits and privileges para sa iyo na citizen. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you dahil binigyan mo kami ng guidelines and clarification that truly ang pagiging Kristiyano, ang citizens of the kingdom of heaven ay hindi simba uwi, kundi a lifestyle, an experience between you and your purposes, God, sa buhay namin. Kaya purihin ka, I just pray sa mga makikinig nito, sa nanonood, I just pray, dear God, na ipaalala mo sa kanila na ang ganda ng plano mo sa amin lahat. Kaya lang, unless we are born again, nothing follows. Kaya purihin ka, in Jesus' name I pray, Amen. Palakpakan natin si Lord kung narinig mo siya. Tawagin natin si Joy para sa ating T&O. Thank you, Pastor Den. Morning po. Punta na tayo sa tithes and versus offering. Sabi niya, ano yung difference ng tithes at ng offering? Sabi niya, a tithe is the first 10% of our income. It is a covenant, responsibility, and expression of obedience to God. A tithe belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So, ibig sabihin, ang tithes pala is nakapaloob sa covenant ng Panginoon. Kasama siya. Responsibility pala talaga natin na magbigay ng tithes sa Panginoon. Ang offering naman is, offerings are voluntary gifts given the tithe. They come from a willing and grateful heart. Each of you should give what you have decided in your heart, for God loves a cheerful giver. So in short, yung offering parang ano na to yung fruit ng ano natin, pagiging yung kabutihan ng Panginoon para sa atin. Yun lang po.